natin yung kasinungalingan nito ni yung kasinungalingan ni Torre diyan sa Davao. O sinasabi nito ni Torre na meron daw discrepancy. May discrepancy daw sa logbook ng Davao. Hindi daw tama yung inire-report ng dating pamunuan ng DCPO sa kapulisan. Ito hindi ko talaga maintindihan. Ito talaga si Torre, sinungaling talagang hayop eh. Kasi ganito po yan ha, katulad ng sinasabi ni Senator Bato way back, hindi na nga po sinasali kasi may mga patimpalak yan bawat mga mga police offices, mga yung halimbawa Manila Police District, Manila Police, Quezon City Police, diba, ganyan. Sa buong Pilipinas, may mga patimpalak kasi yan. Alam nyo ba na laging nananalo sa mga awards ang Davao City Police noong pang panahon na mayor pa si PRD? Dahil ganyan kagaling ang mga Davao Police, ganyan sila ka-proper. Ngayon, may mga taon na tinanggal na po sila doon sa patimpalak kasi ilang beses sunod-sunod sila nananalo. Na peaceful, maayos, low yung crime rate, walang corruption. Lagi silang nananalo. Kaya may mga taon na hindi na sila isinali. Huwag na kayo sumali kasi ilang taon nyo nang kinukuha yan, lagi na lang kayo nananalo para mabigyan naman natin ng pagkakataon yung iba na manalo din. So, ganun kagaling ang Davao City Police. At makikita mo naman kung gaano ka-progresibo, kaunlad ang Davao City, kung gaano ka-peaceful ang Davao City. Pag pumunta ka sa Davao, mararamdaman mo na wala ka talaga sa Maynila kasi putya, walang mga taong grasa. Walang mga namamalimos. Walang mga ganun. Alam nyo ba na dito sa Davao si Baste, lahat ng mga taong grasa diyan kinukuha niya at dinalagay niya sa tamang mga sa tamang mga bahay ampunan. Walang mga namamalimos-malimos diyan. Hindi ka matatakot na mag-cellphone diyan. Ultimong nagsiserve sa mga restaurants ang courteous. Sa mga hotel, courteous sila lahat. Yung mga tao, yung mga Grab. Kasi ako pag nandiyan ako, nag-Grab lang ako eh. Kuya Grab, kamusta po dito sa Davao? Maganda po ba ang pamamalakad dito? Ay, opo, maganda po. Wala pa ako sinakyan siguro. Baka mga 20 beses na ako nakasakay ng taxi at Grab dyan sa Davao. Lagi kong tinatanong yun. Kamusta po ang Davao? Magulo po ba dito? Sila mismo nagkakwento, ay hindi, mahigpit po dito. Hindi po pwede dito yung ganito, yung ganyan. Bawal po yung dito, yung ganyan. Makita mo dyan sa Davao, walang naninigarilyo. Walang naninigarilyo sa public places. Kung pwede, pag hinigop mo yung sigarilyo, puta pati yung sigarilyo, lunukin mo. Ganyan kadisiplinado yung mga tao dyan. Ganyan kagagalang yung mga tao dyan. Ganyan kasosyal yung mga tao dyan. Alam mo, pag pinakikinggan ko nga yung mga Cebuano na nagbibisaya, Bisayang-Bisaya eh. Pero pag narinig mo na nagbibisaya yung mga Davao, para silang alam mo yun, may yung punto nila, sosyal na sosyal. Asa ka punta ka karon? Ganun sila, asa ka punta karon? Ganun sila, hindi yung katulad nung Bisaya sa Cebu na galit. Yung Bisaya nila sa Davao, ang ayos, ang lambing, parang ang sarap sa pandinig. Hoy, Tess S. Banateras Tess Salcedo. Mabuhay ka. Salamat sa iyo at talaga naman nakaka-proud pag nakikita kong pinapalitan nyo yung pangalan nyo na Banateros. Oh, kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng mukha ito si Torre para magsinungaling. Considering na hindi niya naayos ang QC. Pagdating sa krimen, putang ina, isa ang QC sa pinakamagulo sa buong Pilipinas. Hindi nga naayos nung gunggong na yan. Tapos ngayon, siya ang magdidesisyon para sa kaayusan ng Davao City. Ang kapal ng mukha mo, wala kang aayusin dyan. Alam mo kung ano dapat ayusin mo? Yung mukha mo. Oo, wala kang aayusin dyan sa Davao. Yung sarili mo lang ang aayusin mo. At syempre, itong punyetang TV5, syempre, ang ibabalita niyan, yung pangit sa Davao. Yung mga pangit sa Duterte. Kasi putang ina, nagtatabaan na tong mga reporter na ito
Busog na busog ang mga hayop. Ang daming nangyayaring gulo dito sa Davao na ginagawa ng mga kapulisan. Putang ina, ni wala isang taga TV5 ang nagbabalita niyan. Wala. Saan ka makakita ng checkpoint SWAT? So kita nyo si Julius Babaw, pagkatapos nung tenga, liig na kagad. Ganyan na sila kalulusog ng mga mainstream media, ganyan na sila kakakapalang mukha. Kaya lahat ng mga pangit na balita tungkol sa Duterte, balita nila. Balita nila yan. Pero lahat ng nangyayari na mali naman at pwede mong mapulaan ng gobyerno, puta, ayan nila yan. Hihilutin nila yan. O sige, pakinggan natin ang tandem ng pagsisinungaling ng TV5 at ni General Torre. Iniimbestigahan na ng PNP ang posibleng dagdag bawas o pagmanipula sa mga police blotter ng mga istasyon ng pulis sa Davao City. Hinala ng PNP, dinodoktor ang mga logbook para magmukhang kakaunti ang krimen sa lungsod. Tingnan ninyo, pag konti ang krimen, ibig sabihin maayos yung pulis. Bakit hinahanapan nyo ng pangit yung maganda? Ay, hindi kami naniniwala na konti. Imposible naman na konti dyan. Sa amin nga, ang gagaling na namin Madami pa rin krimen kasi nga mga gago kayo. Okay, sabi ni Glory Pipito, hindi. Kinukumpara ko lang yung pagsasalita ninyo kasi yung mga Cebuano na si Bisaya, matigas yung Bisaya nyo alam mo, distinct. Alam mo talaga na sa Davao kasi pag Bisaya sila dyan, malumanay. Oo, yun lang yun. Kayo naman, hindi naman kayo ginagalit mga taga Cebu. So, nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad. Kilala ang Davao City na isa sa pinakaligtas na syudad. Mantakin mo Kung halimbawa ako taga Quezon City, ako marinig ko, kilala ang Quezon City sa isa sa pinaka safe na lugar. Ulol, yun ang sasabihin ko. Ulol, dami adik sa amin. Tangina kaliwat kanan ang gangwar sa amin. Barilan ng pengan yung mga tao rito sa amin sa Novaliches. Ang daming magnanakaw dyan sa Holy Cross. Ang daming snatcher dyan sa Aurora Boulevard. Diba, ikaw mismo bilang isang residente ng Quezon City, alam mo kung sinacharot ka. Alam ko kung niloloko ka, diba? Pero ito kita mo sa Davao, pag sinabi na pinaka-safest na city, may nagre-reklamo mga taga Davao? May naririnig kayo dyan, nag-rally ng mga aktivista. Hindi totoo yan, hindi totoo yan. Meron kayong nakikita dito sa Davao na nagrarally. Hindi totoong safe ang Davao. Maraming adik dito. Maraming krimen dito. May nakikita kayong ganun. Di ba wala? Kanino kayo maniniwala? Sa tao? O kay Torre? Tsaka what's the purpose? Sabi nga ni Braike, ano ang purpose ng Davao City Police para manipulahin yung records? Dapat nga para magkaroon sila ng halimbawa may request ka ng dagdag na pulis. May request ka na dagdag na pondo dahil matindi ang krimen dito. Dapat nga lalo mong pasasamain yung record mo para makapag-request ka sa krami ng mas malaking budget, mas maraming pulis, di ba? Pero the fact na ang Davao City ay mababa ang crime rate, alam ka naman, sir, bigyan mo pa ako rito ng mga 100 pulis. Bakit? Kasi mababa crime rate dito, gusto pa namin pababain. Pwede ba yun? Ito si Torre, gusto niyang pasamain ang Davao kasi nga yung pinanggalingan niyang lugar, yung QCPD, hindi niya napaganda, hindi niya naayos. Kaliwat kanan pa rin ng mga magnanakaw sa Quezon City. Mas malaki po ang Davao kaysa sa Quezon City, tatandaan niyo yan Mas malaki po, pinakamalaking city ang Davao. Mas malaki pong syudad at ito pong Davao, halo po ito. Iba-iba pong mga tribo ito, iba-iba ng paniniwala to. At saka dati po dito may mga sumasabog-sabog. So ibig sabihin itong lugar na to considering na wala nang sumasabog, wala nang terorista, wala nang mga NPA dahil nalinis na nila. Ibig sabihin maayos yung otoridad dito. Putang ina, bakit sa hanapan mo ng mali?
Ito si Tory, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang ano nito. Tsaka Tory, putangin na, Davao City lang ba ang ano mo? Ang lugar na ano mo na minamanage mo, hindi ba pati Davao del Norte sa yata yan? Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Timog Silangang Asya. Sa Safety Index noong nakaraang taon, pangalawa sa safest city sa ASEAN ang Davao na naungusan pa ang Singapore. Habang ngayon 2024 naman, mas kumonti pa raw ang krimen sa lungsod. Imagine. So hindi niya matanggap na may mas magaling sa kanya. Hindi niya matanggap na ang Davao City ay mas magaling sa Quezon City. Siyempre, siya yung hepe ng Quezon City. Puta, wala siyang nagawang matino eh. So, inggit na inggit siya sa Davao City. Kaya ngayon, iimbestigahan natin. Hindi pwede yan. Hindi totoo yan. Mantakin mo, wala pang 2 buwan na nandiyan dyan yan. Hayop na yan. Sa unang 5 buwan, base raw mismo sa datos ng Davao City Police. Pero mga numerong yan, kini-question ngayon ng pamunuan ng Police Regional Office 11. Ayon kay Regional Director Brigadier General Nicolas Torre, posibleng minamanipula ang mga logbook o police blotter ng 19 na police station doon para palabasing kaunti ang krimen sa lungsod. Well, nagkaroon ako ng blotter validation regarding sa mga reports dahil nga nung first command conference sa DCPO ay hindi talaga tama ang numero sa isang tingin pa lang. Hindi pwedeng mas marami ang patay kaysa sa mga physical injury. Tangina mo kung yun yung nasa report. Mas marunong ka pa. Ano yun? Tingin mo pa lang? Tingin mo pa lang? Ganun ka kagaling? Kung ganun ka pala kagaling, ba't hindi mo naayos yung Quezon City? Tingin mo pa lang, Nicolas Torre? Alam mo na na may mali? Eh bakit putang ina, ipiniresinta mo yung si Boy Casa? Nang hindi mo pa kinakausap yung kabilang kampo. Tapos nung nakuryente ka, nag-sorry-sorry ka. Puta, magaling ka pala sa unang tingin eh. Eh bakit mali yung ginawa mo doon sa kay Boy Casa? Sabi nga ni Tess Binko, anong purpose ng manipulate ng report para manalo sila sa safest city? May premyo ba yun? May premyo ba yun kung halimbawa manalo tong Davao City sa famous city? Meron bang bilyon-bilyon na may allocate na budget sa kanila? Eh puta dyan, may 911. Di ba? Merong 911 dyan. Sa atin meron ba nun? Wala. Kainan yan. Tapos magtataka ka bakit mababa yung crime rate dyan? Alam mo kung ba't mababa crime rate dyan, Nicolas Torre? Alas 10 pa lang, bawal na beer. Di ka ba naman tanga? Putang ina, samantalang dyan sa Aurora Boulevard, dyan sa mga Takusa, Bartolina, tapos doon sa may Commonwealth, dyan sa may Blue Eyes, dyan sa may Novaliches Bayan, yung mga Rainbow, ang daming prostitution area dyan sa Quezon City. Tayo na kaya maraming krimen dyan dahil magdamag ang mga beer house dyan. Paano mo sasabihin na mataas ang crime rate dito sa Davao kung alas 10 pa lang, bawal lang magtinda ng alak? Hindi ka naman kasi taga Davao. At Nicolas Torre, sanay ka kasi sa Quezon City, hindi ka sanay na matino yung mga pulis. Kasi palibasa, pare-parehas kayo ng mga loko-loko. Pag nakita nyo na may matinong mga pulis, putang ina, hindi kayo pumapayag dahil gusto nyo kayo lang magaling. Di ba ayan sa Region 8, nanggaling din yan dito sa Samar. Wala rin nagawang matinuyan dito. Takin mo, Tori, wala ka naman palang napatunayan sa karera mo. Tapos kayo itong Davao City na napakarami ng napatunayan, gusto mong patunayan na mas magaling ka sa kanila? Kaya na kung mas magaling ka sa kanila, hindi ka nalilipat. Tama ka dyan Tess Binko. Ang unang-unang magsasabi na safe ang Davao, turista. Pangalawa, residente. Kapag ang residente, nag-survey ka sa residente at naniniwala ba kayo na mababait kayo? Naniniwala ba kayo dito sa Davao na safe kayo? Walang mga kriminal dito? Doon ka magtanong, hindi yung isang tingin ko lang. Putang ina, ano ka? Diyos?
Isang tingin ko lang, sabi niya, isang tingin ko lang, alam ko na may mali. May mali yung utak mo, may mali siya ka. O kaya may mali. Ang mali, ikaw. Lalo pa raw tumibay ang hinala ni General Torre nang madiskubre niya ang dalawang police blotter ng Kalinan Police, kung saan isa ang umani dinoktor. Sa ibang mga stations, marami rin namang entries na hindi tama ang pagka-label at hindi na i-report ng tama sa ating official electronic system. Matatanda ang Ano, may mga ganun pa siya? Official electronic system, nek-nek nyo. Yung droga nga, ninanakaw nyo eh. Yung ano nga eh, yung sa alitagtag, hindi ko sinabi ikaw nagnakaw ah. Yung nga sa alitagtag, yung droga, tutan, naging 1.2 na lang. Kitang-kita nga yung droga nila Mayo eh, nung nagkaulihan, may 40 kilos na kinana eh. Tingnan nyo. Hindi ikaw, Torre, ang tipo ng pulis na sisira sa reputasyon ng Davao. Oo, hindi ikaw, sir. Wala kang probinsya na naayos, kaya wala kang may pagmamalaki. Makapal lang talagang mukha mo dahil siguro nangangarap ka balang araw magiging happy ka ng pulis. Tangina, good luck sa'yo. Sana matapos ninyo termino nyo. City Mayor Basti Duterte kay Torre matapos niyang sibakin ang 11 na station commander sa Davao City. Pero ayon kay Torre, ito raw mismo ang dahilan kaya niya nirelieve lahat sa pwesto. I gave them the chance. Walang nagbago. Dahil sa nabistong I gave them the chance pero walang nagbago. Sir, isang buwan ka pa lang nandyan. Putang ina, magulo ba dito? Hindi naman. Kayo nga lang ang nanggugulo dito. Anong chance ang ibibigay mo sa kanila? Mababa ang krimen sa Davao. Anong chance ang binigay mo? Kailangan pataasin nila? Dahil hindi nila na pinataas, inano mo? Sinibak mo? Walang hiya naman talaga oh. Manipulasyon umano sa mga police blotter. Iniutos na ng PRO Davao Region ang malalimang investigasyon sa issue. Tiniyak nilang mananagot ang mga sangkot at nasa likod ng irregularidad sa logbook. Nagbabalita mula... Yun, so talagang pinalalabas nito ni Torre na ang Davao City ay hindi talaga peaceful. Again, Torre, magtanong-tanong ka sa mga tao. Magtanong-tanong ka dyan sa paligid mo kung ano ba ang klase ng kung gaano ba katitino ang mga Davaoenyo. Kasi dyan sa Davao, ang matino, Davaoenyo, yung mga politiko, at saka yung mga pulis. Pwera kayo. O, diba? Tulog na tayo. Wala naman nangyayari. Pagod na ako ah. Ang dilim-dilim ng chatbox natin, wala nang ano ah.